Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, anong sa inyo, Tony Carpio, Rizon Tiberos, Dilima, Jokno, and Tariela? Isinare ni Attorney Roque itong balita. Statement ito ng Department of Foreign Affairs. China won't limit us on fuel exports. Wow, good news po ito. Handa ang China na magbenta ng fuel sa atin. O, di, at least, nakakagaan sa... Ay, nako. Kung sino pa yung inaaway nila, sila na ngayon ang maaasahan na katulong natin ngayon. Again, malala ko yung sinasabi ni Tatay Digong noon na huwag nating awayin ang ating mga kapitbahay o kapitbansa dahil darating ang panahon, sila ang makakatulong sa atin. Malala nyo yan? Sinabi niya yan, oh. Grabe talaga yung kanyang vision. Nakikita niya sa hinaharap. Kaya pala, ang ganda yung strategy niya. Lumayo siya sa US. Kailan, hindi naman niya talagang totally tinalikuran ng US. Ano lang siya? Hindi siya nagpa-control sa US. Kailan, nakipagkaibigan siya sa China, nakipagkaibigan siya sa Russia. Parehas sila ni Pangulong Marcos Sr. Kasagsagan ng Cold War noon, away between USSR and China. Okay? USSR, communist countries versus US. Ang Marcos Sr. wala. Hindi siya nagpadikta sa US. Ang ginawa ng Marcos Sr., nagpadala siya ng emisary, the person of First Lady Imelda Marcos. 1974, nag-establish ng diplomatic relations sa USSR na Russia na ngayon. The following year, pinadala niya ulit si First Lady Imelda Marcos sa China, nakipag-meet kay Chairman Mao Zedong, nag-establish ng diplomatic relations. Yun ang tunay na foreign policy. Independent, hindi hawak sa liig, hindi nadidiktahan. Kung ano yung style ni Marcos Sr., yun din ang ginawa ni Tatay Digong. Hindi siya nagpadikta sa... Kasi nung Pinoy administration, kung ano ang gustong gawin ng US, sumusunod lang si Pinoy. Duterte, hindi. Pabayaan nyo kami, diskarte ko ito. Ako ang Pangulo, hindi kayo. Kaya nga, minora niya si Barack Obama, no? Tapang ng tatay natin. Lumapit siya sa China, nakipagkaibigan. Lumapit siya sa Russia, nakipagkaibigan. Ganun, walang kaaway. Hindi naman niya totally na initsapwera ang Amerika. Kaibigan ko pa rin kayo, kaya huwag niyo akong diktahan. Ganun ang kanya. Ito na ngayon. Ang administrasyong ito, siging away sa China. They are treating China as an enemy. Ginagawa pang katatawanan ang mukha ng Chinese president. Trump. Siyadong malapit sila kay Trump. Ano ngayon? Bakit tayo nagkakaproblema? Dahil sa Amerika. Dahil sa Trump na yan. Ako, bilib na bilib ako dito sa Trump nung una. Ngayon, wala na. Akala ko, he's a man of peace. Ngayon, wala na. Kaya lalo, naghihirap tayo ngayon, 100 pesos na ang litro ng diesel dahil sa Amerika. Sila ang dahilan. Anong maitulong ng Amerikano sa atin? Sige nga, Mr. President, sige nga. Ironclad commitment. Yan. Yan ang promise sa atin ng mga Amerikano. Ironclad. Anong maitulong nila sa atin? Wala. Mabuti pa ang China. Handang magbigay sa atin, magbenta ng petrolyo. No limit. Bakit? Kasi ang China, is kinaibigan niya ang Iran. Ang makakalusot lang na mga barko sa Strait of Hormuz na kinokontrol ng Iran, yung mga barko nagkakarga ng langis na binayaran ng yuan. So Chinese currency yon. So ang China, wala siyang problema sa supply ng langis. Tuloy-tuloy lang. Kaya-kaya niyang magbenta sa atin. Kaya mag-isip-isip tayo. Let's be friends to all. Huwag natin, yes, maraming tulong ang Amerikano sa atin. No question about it.
Around more than 4 million ang Pinoys nabubuhay ng may payapa sa Amerika kasama ang aking mga anak. Kaya nga nakapagbakasyon kami doon. So, kaibigan natin ang US. Kaya lang, huwag nating awayin ang China. Huwag natin tularin natin ang ating mga neighboring countries. Itong ASEAN. Kakaunti pa lang daw ang increase ng langis sa ASEAN countries. Bakit? Hindi sila na problema. Dahil hindi sila dumikit sa naging neutral sila. Tayo kasi dumikit sa US dahil sa galing. Sabihin na lang rin, napakagaling ating presidente. Foreign policy expert. Dikit sa US. Ngayon, hindi tayo makabadaan sa Strait of Hormuz. Kasi aliado tayo ng US. So, sinong panalo? Ito, may ang panalo pa rin si Tatay Digong natin. Mas wais siya talaga. Kung ano yung style niya, sayang hindi na ipatuloy ng administrasyon ito. So maraming salamat po sa Chinese government. Kailan ba yun? Kahapon, the other day, nakipagpulong ang energy secretary natin sa Chinese ambassador. Ito na siguro ang resulta. Okay, we will sell you oil, no problem. You are our neighbor. You are our friend. Salamat po.